Sa isang maringal na gusali ng gobyerno sa puso ng Makati, na napapaligiran ng malalagong puno na nagbibigay lilim sa gitna ng nagbabagang hapon, isang dalaga na may kahali-hali ng ganda ang taimtim na gumaganap sa kanyang tungkulin. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malinis na mesa, napapalibutan ng mga importanteng dokumento at ng malumanay na liwanag mula sa kanyang computer screen, isang testamento sa masinsinan ngunit kontroladong gawain ng isang administratibong opisyal. Bagamat ang kanyang kagandahan ay madalas na sentro ng atensyon ng kanyang mga kasamahan, mas kilala siya sa kanyang pagiging istrikto, profesionalismo, at integridad na hindi kailanman matatawaran. Nang tumama ang 12:00 ng tanghali sa orasan, hudyat ng pananghalian, mahinahon niyang itinigil ang kanyang trabaho. Naghanda siyang umalis ng opisina para umuwi sa kanyang tahanan, hindi lamang para mananghalian, kundi para na rin mag-ipon ng lakas bago bumalik at tapusin ang kanyang mga responsibilidad sa hapon. Lumakad siya ng may tiyak na mga hakbang sa pasilyo ng opisina, hindi alintana na ang kanyang karaniwang payapang pag-uwi ay magiging simula ng isang komprontasyon e yanig sa pundasyon ng hustisya sa lungsod. Matapos ilagay ang kanyang bag sa upuan sa tabi ng driver, umupo ang dalaga sa likod ng manibela ng kanyang alagang-alagang sasakyan, isang simbolo hindi lang ng transportasyon, kundi ng kanyang kasarinlan at bunga ng kanyang mga taon ng pagsisikap. Dahan-dahan niyang pinaandar ang makina at marahang lumabas sa parking area ng opisina, binaybay ang pangunahing kalsada na nagsisimula ng mapuno ng mga sasakyan sa katanghalian. Ang daloy ng trapiko, na nooy maayos, ay biglang bumagal at tuluyang huminto sa isang abalang interseksyon sa EDSA. Doon, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang mayabang na nakatayo, walang pakundangang kinokontrol ang daloy ng mga sasakyan. Walang anumang babala, isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may matigas na mukha, ang humakbang sa gitna ng kalsada. Itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kilos na nag-uutos, pilit na pinahihinto ang kanyang sasakyan. Baba, ang malakas na utos na sinabayan ng matalim na tingin na tumago sa salamin ng kanyang kotse. Mahinahon niyang binuksan ang pinto at humarap sa kanila, diretso ang tingin sa pinuno ng grupo, na may kayabangang nagpakilala. Ako si Kapitan Berto Santos. Nilabag mo ang marka sa kalsada kanina. Mabigat na paglabag yan. Ngunit hindi siya natinag. Wala po akong nilabag na anumang batas trapiko. Walang karatula akong binaliwala at wala kayong maipakitang mission order. Ngumisi ng mapanlait si Berto at bahagyang yumuko sa kanya, ang boses niya ay isang bulong na puno ng pagbabanta. Kung gusto mong makauwi agad, magbayad ka ng 5,000 piso. Espesyal na operasyon to. Kaya naming gawin na hanggang bukas ng umaga ay hindi ka aalis dito. Huminga ng malalim si Adela, ang pangalan ng dalaga, at sumagot ng may diin, hindi ako magbabayad ng perang hindi naaayon sa batas. Kung talagang nagkasala ako, idaan natin sa tamang proseso. Huwag ninyo akong subukang kikilan. Sa pagtangging iyon, namula ang mukha ni Berto. Nanliit ang kanyang mga mata at walang pag-aalinlangan, bumaling siya sa kanyang mga tauhan. Sunugin ang kotse niya. Para maging leksyon sa mga matitigas ang ulo. Ang utos ay sinalubong ng nakakatakot na kahandaan. 2 tauhan niya ang agad na naglabas ng maliliit na galon ng gasolina. Ibinuhos ito sa ibabaw ng kotse at mabilis na sinindihan. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumaki ang apoy, nilamon ang mga upuan, ang dashboard, hanggang sa sumabog ang salamin sa harapan sa isang maliit na pagyanig. Maitim na usok ang umakyat sa maliwanag na kalangitan, nasasaksihan ng 12-dosenang mamamayan na natigilan sa takot, walang lakas ng loob na magsalita. Si Adela ay nanatiling nakatayo lang. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng nag-ipon na galit na handa ng sumabog. At nang tumawa ng malakas si Berto habang nakaturo sa kanya at sinabi sa mga tao, ito ang resulta kapag lumalaban sa amin, alam ni Adela na hindi na ito isang simpleng checkpoint. Isa na itong hayagang digmaan laban sa katarungan. At siya, sa kanyang sarili, ang magiging dulo ng sibat na wawasak dito. Naglalagablab pa rin ang apoy, tinutupok ang mga natitirang piraso ng metal at tela na dating kanyang minamahal na sasakyan, isang simbolo ng kasarinlan, pagsisikap, at kalayaan na ngayon ay abo na lamang at uso. Sa gitna ng mga taong natigilan sa takot, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Bagamat nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagpipigil sa galit na malapit ng sumabog, si Kapitan Berto Santos, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha,
ay lumapit at tinapik-tapik ang balikat ng isa sa kanyang mga tauhan, na para bang katatapos lang ng isang kahanga-hangang palabas. Lumingon siya kay Adela at nagsalita sa mapanghamak na tono, "Gusto mo pa bang magmatigas? Naging abo na ang kotse mo. Kung gusto mong makaligtas, sa susunod magbayad ka na lang." Ganoon lang kadali. Ngunit sa halip na sumagot, nanahimik siya. Ang kanyang matalim na mga mata ay isa-isang sinuri ang mukha ng mga pulis sa kanyang harapan, na para bang inuukit sa kanyang memorya ang bawat detalye ng kanilang mga mukha. Mali ang basa ni Berto sa kanyang katahimikan, inakala niya itong pagkatalo. Tumawa siya at sumigaw sa mga taong nanonood mula sa malayo. "Tingnan ninyo! Ito ang magandang ehemplo. Kung susunod kayo, tahimik ang buhay ninyo. Kung lalaban, ganito ang kahihinatnan ninyo." Sakto nang tumalikod si Berto, handa nang sinyasan ang kanyang mga tauhan na umalis na sa lugar, kumilos ang katawan ni Adela. Sa bilis na hindi inaasahan, humakbang siya pasulong. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at buong lakas na itinulak ang dibdib ni Berto. Ang mayabang na kapitan ay nawala ng balanse at napaupo sa mainit na aspalto. Narumihan ang kanyang uniforme ng alikabok at abo. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Berto, ang mukha'y namumula sa galit at kahihiyan. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Dalawa ang sabay na sumugod, sinusubukang dakpin siya mula sa kaliwa at kanan. Ngunit hindi siya isang ordinaryong babae. Sa maliksi at sanay na kilos, umiwas siya, sinalag ang unang suntok gamit ang kaliwang braso, at gumanti ng isang malakas na sipa sa tiyan ng unang sumalakay. Ang pangalawa, na sumubok na hulihin siya mula sa likuran, ay hindi nagtagumpay, yumuko siya, umikot at pinabagsak ito gamit ang isang tiyak na pagwawalis ng paa. Isa-isa silang bumagsak, umuungol sa sakit, hindi makapaniwala na kayang-kaya silang patumbahin ng isang babae sa loob lamang ng ilang segundo. Si Berto, na nakaupo pa rin, ay sinubukang tumayo at tumakbo. Hinihingal, namumutla ang mukha. "Takbo, takbo," sigaw niya sa natitirang tauhan. Ngunit walang makakatulong sa kanya. Tumatakbo siyang parang hinahabol ng kung ano. Natatapilok ang kanyang mga paa, bahagyang natanggal ang kanyang opisyal na jacket. Bigla, isang malakas na tunog ang pumunit sa hangin. Bang! Isang putok pa itaas. Matinis at umalinggaw-ngaw. Agad na natigilan si Berto. Nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo si Adela ng tuwid, hawak pa rin ang baril na nakatutok sa itaas. Tinitigan siya nito ng walang bahid ng awa. "Huwag kang tumakbo," malamig niyang sabi. Mababa ngunit nanginginig ang kanyang boses. "Sasagutin mo ang lahat ng ito ngayon." Napaluhod si Berto. Hindi regular ang kanyang paghinga. "Ako. Inutusan lang po ako." Inutusan nino, matalim niyang putol. Ni Director Gallardo. Isang mataas na opisyal. "Kung hindi ko ito gagawin, tatanggalin ako sa pwesto. Ang pamilya ko." Lumapit si Adela. Ibinaba na niya ang baril, ngunit lalong tumalim ang kanyang tingin. "Ang address niya ngayon din. O mararamdaman mo ang mas masahol pa kaysa sa mapahiya sa publiko." Nanginginig ang boses ni Berto nang sabihin niya ang kumpletong address, numero ng kalye, pangalan ng eksklusibong subdivision, pati na ang access code sa gate. Itinala ni Adela ang lahat sa kanyang isipan, at walang pag-aalinlangan, inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng palda, at mahinahong tinawagan ang emergency number ng pulisya. Mayroong iligal na checkpoint sa interseksyon ng EDSA at Shaw. Ang pinuno, si Kapitan Berto Santos, ay nanunog ng sasakyan ng sibilyan, nangikil at gumamit ng dahas. "Biktima at saksi ako. Magpadala kayo ng patrol ngayon." Wala pang 10 minuto, umalinggaw na ang sirena sa di kalayuan. Dumating ang patrol car at si Berto, kasama ang kanyang mga tauhan na nakahandusay pa rin sa sakit, ay agad na pinusasan at isinakay sa mobile ng pulis. Ang apoy sa kanyang kotse ay tuluyan ng namatay, nag-iwan ng isang itim na kalansay. Ngunit sa kanyang mga mata, ang tunay na apoy ay kasisindi pa lamang. At alam niya, simula pa lang ito. Habang papalubog ang araw, lumayo ang mga sirena ng patrol, dala si Berto Santos at ang kanyang mga pinusasang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay maputla,
ang mga katawan ay nanlalambot, hindi lang dahil sa pisikal na sakit kundi dahil sa pagkawasak ng kanilang dignidad na hindi na maibabalik. Ang mga mamamayan na kanina'y tahimik at takot ay nagsimula ng magbulungan. May mga nagtaas ng kanilang mga telepono para mag-record, may mga tumango ng may kasiyahan, at hindi ilan ang naglakas loob na pumalakpak ng marahan. Isang tahimik na pagkilala sa katapangan ng dalagang nagbalik ng kaunting karangalan sa mga ordinaryong tao sa gitna ng isang bulok na sistema. Ngunit si Adela ay hindi lumingon, hindi ngumiti, hindi nagdiwang. Nakatayo siya sa gitna ng mga abo ng kanyang nasunog na kotse. Manipis na usok pa ang umaalpas mula sa mga natirang bakal. At sa kanyang malalim na katahimikan, binalangkas niya ang kanyang susunod na hakbang ng mailamig at katiyakan. Nang hindi naghihintay ng papuri, nang hindi naghihintay ng pasasalamat, tumalikod siya at lumakad patungo sa bangketa, pinara ang isang taxi na nagkataong dumaan. Binuksan ang pinto, at bago pumasok, lumingon siyang muli sa kanyang kotseng naging abo. Hindi na may kalungkutan, kundi may nagbabagang determinasyon. Sa loob ng taxi, isinandal niya sandali ang kanyang ulo, ipinikit ang mga mata, at muling iminulat na may matalim na titig. Itinaas niya ang kanyang telepono, mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri, itinatala ang pangalan ni Galardo, at ang address na ibinigay ni Berto. Hindi siya maghihintay sa mabagal na proseso ng batas, hindi niya hahayaang magtago ang punot dulo ng lahat sa likod ng kanyang posisyon at kapangyarihan. Kung hindi kayang linisin ng sistema ang sarili nito, siya ang magiging walis na tatapos sa lahat ng dumi hanggang sa mga ugat nito. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nakatayo na siya sa harap ng gate ng marangyang subdibisyon kung saan nakatira si Direktor Galardo. Simple ngunit elegante ang kanyang kasuotan, maayos na nakapusod ang buhok, at walang labis na pampaganda sa mukha. Mukha siyang isang personal na katulong na may dalang mahahalagang dokumento. Nang pigilan siya ng gwardiya sa post, ngumiti siya ng bahagya at sinabi sa mahinahong boses, "Pinadala po ako ni Kapitan Santos. May buwanang bahagi na kailangang iabot mismo kay Direktor Galardo. Hinihintay na po niya ako." Tumango ang gwardiya, walang bahid ng pagdududa. "Ah, galing kay Kapitan Santos. Sige po, pasok. Bahay numero 17 sa dulo ng kalsada. Na-intercom ko na po." Dahan-dahang bumukas ang dekuryenteng gate at humakbang siya papasok na may tiyak na mga yapak, na para bang matagal na niyang kilala ang lugar na iyon. Ang hardin sa harap ng bahay ni Galardo ay puno ng mga marmol na estatwa at maliliit na fountain, isang palatandaan ng karangyaan na itinayo sa pagdurusa ng maraming tao. Umakyat siya sa marmol na hagdanan, pinindot ang doorbell, at isang pinto na gawa sa kahoy na jati ang bumukas, iniluwa ang isang aide na nakaitim na suit. "Tuloy po kayo, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir sa likod na sala." Sa loob ng marangyang bahay, sumasalubong ang amoy ng mahogani at mamahaling pabango. Mga mamahaling pinta ang nakasabit sa dingding, at makapal na karpet ang sumisipsip sa bawat yapak niya. At sa likod ng isang pintong may ukit, nakaupo si Galardo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maayos na suklay na buhok, nakasuot ng gintong salamin, sutlang barong, at makintab na pantalon. Humihigop siya ng kape mula sa isang porselanang tasa nang pumasok si Adela. "Ah, galing kay Berto. Ang bilis naman." "Kadalasan huli yan," sabi niya nang hindi lumilingon. Tumayo si Adela sa mismong harapan niya, 5 hakbang ang layo. At sa isang iglap, mabilis na kumilos ang kanyang kamay, inilabas ang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket, at itinutok ito mismo sa noo ni Galardo. "Huwag kang gagalaw," utos niya, ang boses ay mababa ngunit pumupunit sa katahimikan ng silid. "Hindi ito bahagi. Ito ay pag-aresto." Natigilan si Galardo. Nahulog ang tasa ng kape sa marmol na sahig, ang itim na likido'y kumalat na parang mansa ng kasalanang hindi na mabubura. Nanlaki ang kanyang mga mata, hirap siyang huminga. "Sino ka?" "Isang taong hindi mo kayang bilhin. Isang taong hindi natatakot sa'yo," malamig niyang sagot. "At kung sisigaw ka, ang susunod na bala ay hindi na sa hangin tatama." Ngunit sumigaw pa rin si Galardo nang may pagkasindak at takot. "Tulong! Guardia! May nakapasok!" Sa loob ng ilang segundo,
4 na malalaking lalaki, mga personal na bodyguard na armado, ang pumasok mula sa gilid na pinto, nakatutok ang kanilang mga baril at dekuryenteng batuta. Pinalibutan nila siya, ang kanilang mga mukha'y mababangis, handang wasakin siya. Ngunit si Adela ay hindi natinag. Inihagis niya ang kanyang maliit na bag sa sahig bilang pansamantalang gambala, at mabilis na umikot, sinipa ang pulso ng unang may hawak ng baril, dahilan para ito'y matanggal sa pagkakahawak at tumilapon. Sinalag niya ang suntok ng pangalawa gamit ang siko, at binali ang braso ng pangatlo gamit ang isang nakamamatay na teknik. Ang pang-apat ay sinubukang itutok ang kanyang baril, ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, nakapagpakawala na si Adela ng isang mataas na sipa sa kanyang panga, na nagpatilapon sa kanyang katawan sa isang mesang salamin na nabasag. Wala pang 20 segundo, lahat ng bodyguard ay nakahandusay, umuungol sa sakit. Si Gallardo, na nakaupo pa rin sa kanyang silya, ay nanginginig ng husto, malamig na pawis ang bumabasa sa kanyang noo. "Sino ka ba talaga?" bulong niya. Lumapit si Adela, ang baril ay muling nakatutok sa kanyang noo. "Malalaman mo pero hindi ngayon. Ngayon, sasama ka sa akin sa istasyon ng pulis. At sasabihin mo ang lahat ng pangalan, ang buong network, ang daloy ng pera, lahat ng kasabwat mong korap. O maaari kang manahimik. Pero sinisiguro ko sa'yo, ang pananahimik mo ay mas masakit pa kaysa sa pag-amin mo." Hinila niya si Gallardo mula sa kanyang upuan, mabilis siyang pinusasan, at kinaladkad palabas ng bahay, nilampasan ang mga gwardyang natigilan sa takot, nilampasan ang hardin na dating simbolo ng kapangyarihan, na ngayon naging entablado ng pagbagsak ng isang kurakot. Isang opisyal na sasakyan ng pulis, na kanina pa niyang palihim na tinawagan, ang naghihintay sa labas. Agad na bumukas ang pinto. Sa pilitang isinakay si Gallardo sa loob. Ang biyahe patungo sa istasyon ay hindi mahaba. Ngunit sa loob nito, alam ni Gallardo na ang buhay niyang puno ng luho ay nagwakas na. At ang naghihintay sa kanya ay hindi lang rehas, kundi ang paghuhukom ng taong bayan na matagal na niyang inaapakan. Dahan-dahang pumasok sa bakuran ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame ang sasakyang naglalaman kay Direktor Gallardo. Sinalubong ito ng mga nagtatakang tingin at bulungan mula sa mga gwardya na hindi makapaniwala na ang isang mataas na opisyal, na matagal nang iginagalang at kinatatakutan, ay nakaposas na ngayon, maputla ang mukha, gusot ang damit, at may luha sa mga mata dahil sa takot na hindi niya kailanman inakala. Si Adela ay naglalakad sa likuran niya, tuwid at kalmado. Nakatago na muli ang baril sa lalagyan nito, ngunit ang kanyang aura ng otoridad ay nananatiling ramdam, na nagiging dahilan upang ang bawat pulis na kanyang madaanan ay kusang tumuwid, na para bang kaharap ang isang superior na hindi na kailangang magpakilala. Walang imik, ibinigay niya si Gallardo sa mga gwardya na may maikling utos, ikulong sa isolation cell. Huwag payagang may dumalaw. Hintayin ang susunod na utos. Ngunit hindi agad umalis si Adela. Tumayo siya sa gitna ng pangunahing lobby ng kampo, tinitingnan ang organizational chart na nakasabit sa dingding na para bang sinusukat kung gaano kalalim ang ugat ng kabulukan na kumalat sa institusyon. Hindi nagtagal, isang mataas na opisyal na may ranggong pulis kolonel ang lumabas mula sa isang command room. Seryoso ang kanyang mukha, matatag ang kanyang mga hakbang. Siya ang hepe ng rehiyon, isang figura na kilala sa pagiging tahimik, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki na hindi maitatago. Adela, tawag niya, mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Handa na ang interrogation room. Naghihintay na sila. Tumango si Adela at sumunod sa hepe sa isang mahabang pasilyo na puno ng mga litrato ng mga operasyon at parangal, isang mapait na kabalintunaan, dahil marami sa mga operasyong iyon ay nabahiran na ng pangingikil at suhulan. Sa harap ng pinto ng interrogation room, huminto ang hepe, lumingon sa kanya at marahang sinabi, "Ito ang sandaling hinintay namin ng maraming taon. Pero ikaw lang ang nakadala sa atin dito. Salamat." Bumukas ang pinto. Sa loob, si Kapitan Berto Santos, suot pa rin ang gusot at maruming uniforme, ay nakaupo sa isang bakal na silya, nakaposas ang mga kamay, nakayuko. Sa tabi niya, si Gallardo, nakararating lang, ay nakaupo ng nanlalambot, hinihingal, nanlalaki ang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa pintuan. Pumasok si Adela. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang,
ngunit mabigat, na parang martilyong tatama sa huling pako sa kabaong ng kanilang mga krimen. Tumayo siya sa gitna ng silid, sa pagitan ng dalawang lalaking sumira sa tiwala ng publiko, na nagsunog ng kanyang sasakyan at humamak sa kanya sa harap ng maraming tao. At pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang hepe, hindi kay Adela, kundi kina Berto at Gallardo. Inakala ninyong dalawa na siya ay isang ordinaryong babae lang na nagkataong naglakas loob na lumaban, wika niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Pero nagkamali kayo. Malaking pagkakamali. Huminto siya sandali at nagpatuloy ng may diin. Ang babaeng ito ay si Special Agent Adelawati Adela Cruz. Direktang inatasan ng hepe ng EHE. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagpanggap siyang isang ordinaryong staff, nangangalap ng ebidensya, nagre-record ng mga pag-uusap, at minamapa ang buong network ng pangingikil na binuo ninyo. Ang kotseng sinunog ninyo ay isang sasakyang opisyal na may insurance ng gobyerno. Ang pagtanggi niyang magbayad ng suhol ay bahagi ng plano para painin kayo palabas. At ang pisikal na pananakit na naranasan ninyo. Iyan ay standard training ng Special Action Force na perpekto niyang naipasa. Natigilan si Berto. Nakabukas ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay namutla na parang naubusan ng dugo. Si Gallardo naman ay yumuko ng husto, nanginginig. Alam niyang hindi na ito tungkol sa pera o posisyon, ito ay tungkol sa ganap na pagkawasak. Inakala ninyo na pinarurusahan ninyo ang isang biktima, pagpapatuloy ng hepe, lalong tumatalim ang kanyang boses. Ang totoo, hinuhukay ninyo ang sarili ninyong libingan gamit ang sarili ninyong mga pala. Sa wakas, nagsalita si Adela sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa silid. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon, ngunit mas matalim pa sa isang scalpel. Hindi ko sinunog ang sarili kong sasakyan para sa personal na paghihiganti. Ginawa ko iyon para maramdaman ninyong ligtas kayo, para maramdaman ninyong nanalo kayo. Dahil ang taong pakiramdam ay nanalo, nagiging pabaya. At kapag naging pabaya kayo, tinitigan niya ng matalim si Gallardo, sasabihin ninyo ang mga pangalan na hindi ninyo dapat kailanman binanggit. Humagulgol si Gallardo. Hindi dahil sa sakit o takot sa kulungan, kundi dahil alam niyang lahat ng kanyang itinayo, pera, kapangyarihan, network, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras sa kamay ng isang babaeng ni hindi niya itinuring na banta. Si Berto, sa nanginginig na boses, ay bumulong, bakit? Bakit ikaw pa ang naatasan? Lumingon sa kanya si Adela at sumagot sa isang pangungusap na nagtapos sa lahat. Dahil ang katarungan ay hindi namimili ng kasarian. Pinipili lamang nito ang katapangan. At ngayon, ang katapangan ay nasa panig ko. Isinara ang pinto ng silid. Nagsimulang umikot ang recording ng mga kamera. Nagsimula na ang opisyal na interogasyon. At sa labas, hindi pa alam ng mundo, ngunit ang kasaysayan ay muling isinusulat. Isinara ang pinto ng interrogation room, ngunit ang alinggaw-ngaw ng katotohanang nabunyag ay patuloy na gumulong, kumalat sa mga pasilyo ng kampo, tumago sa mga pader ng burokrasya, at sa huli sumabog sa publiko na parang bombang impormasyon na hindi mapipigilan. Wala pang 3 oras mula nang maitala ang pag-amin ni Berto at Gallardo, nagbago na ang mukha ng mga balita sa lahat ng online at print media. Ang litrato ni Adela, kalmado at walang ngiti, na nakatayo sa pagitan ng dalawang suspect sa korupsyon, ang naging pangunahing pabalat. Nagkalat ang malalaking pamagat, babaeng ahente, binuwag ang network ng Kotong Cops. Kotse sinunog, ngunit katarungan hindi tinablan ng apoy. Direktor Gallardo at Kapitan Santos, 2 pangalan, 1 araw ng pagbagsak. Ang lungsod, na dati nabubuhay sa takot at pananahimik, ay umugong, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa isang alon ng pag-asa na matagal nang nakakulong. Sa isang press conference na puno ng mga mamamahayag, tumayo ang hepe ng rehiyon sa podium, hawak ang mikropono, seryoso ang mukha, ngunit ngayon ay may koneksyon sa mga tao. Sa tabi niya, nakatayo si Adela, hindi na nagpapanggap, hindi na nagtatago. Suot niya ang formal na uniforme ng intelligence group, ang isang maliit na medalya sa kanyang dibdib ay sumasalamin sa ilaw ng mga kamera. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay isang pahayag na mismo, ang pulisya ay may pangil pa, at ang pangil na iyon ay matalim. Simula ngayon, wika ng hepe, ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid, bawat ulat ng mamamayan tungkol sa pangingikil, illegal na checkpoint,
o anumang pag-abuso sa kapangyarihan ng sinumang pulis ay imbestigahan ng walang kinikilingan. Bumuo kami ng isang special task force para sa pagbabalik ng tiwala ng publiko na direktang pamumunuan ni Special Agent Adela Cruz. Isang babaeng reporter ang nagtaas ng kamay. Agent Cruz, totoo po bang hinayaan ninyong masunog ang inyong sasakyan para lang mahuli sila? Lumingon si Adela. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Walang hinayaan. Ang sasakyang iyon ay pag-aari ng gobyerno. Ang pinsala ay sakop ng insurance. Ngunit ang dignidad ng taong bayan na hinahamak sa kalsada, iyan ay hindi kayang i-insure. Pinili kong hayaan silang maramdamang nanalo sila para makalimutan nilang ang mayabang na krimen ay laging nag-iiwan ng bakas. Isang lalaking reporter ang sumingit, ano po ang mensahe ninyo sa mga tiwaling pulis na gumagala pa? Huminga ng malalim si Adela at sumagot, ang kanyang boses ay umabot sa pinakamalayong sulok ng silid. Magtago na kayo ngayon dahil gumagawa kami ng listahan. At kapag natapos na ang listahan, hindi kami kakatok sa inyong mga pinto. Gigibain namin ang mga ito. Isang biglaang palakpakan ang umugong, hindi lang mula sa mga reporter, kundi mula na rin sa mga pulis na nakatayo sa likod, na matagal nang nanahimik dahil sa takot at ngayon ay muling natagpuan ang kanilang katapangan. 2 araw ang lumipas, isang malawakang operasyon ang inilunsad. Batay sa mga datos na isiniwalat ni Berto at Gallardo, 27 pulis, mula sa ranggong patrolman hanggang police major, ang dinakip sa iba't ibang lugar. Mayroong kumakain sa isang mamahaling restaurant, mayroong tumatanggap ng sobre sa isang madilim na parking lot, at mayroon pang ang nahuli habang nagsasagawa ng peking checkpoint sa gilid ng daan. Walang nanlaban. Alam nilang nailatag na ang lambat at si Adela ang mangingisdang hindi kailanman pumapalya. Sa command center, ipinapakita ng mga monitor ang mapa ng lungsod na may mga pulang tuldok na isa-isang nagiging berde, tanda na ang mga target ay matagumpay na nahuli. Nakatayo si Adela sa gitna ng silid, nakataas ang manggas ng kanyang uniforme, nagbibigay ng mga utos ng mahinahon. Isang batang tenyente ang lumapit, nag-aalangan at nagtanong, Agent, ano po ang susunod na hakbang? Tiningnan siya ni Adela at sumagot, hindi lang tayo huli ng masama. Kailangan nating itayo ang mabuti. Simula sa susunod na linggo, lahat ng miyembro ng pulisya ay sasailalim sa muling pagsasanay sa etika, karapatang pantao, at psychological integrity test. Ang sinumang bumagsak ay tatanggalin sa serbisyo. Walang kompromiso. Tumango ang tenyente, nagniningning ang mga mata. At kung may magrereklamo na masyado raw itong mahigpit. Ngumiti ng bahagya si Adela, ang unang ngiting nakita mula nang magsimula ang kwentong ito. Hayaan silang magreklamo. Dahil ngayon, nasa likod na natin ang taong bayan. At ang taong bayan ay hindi na natatakot. Sa labas ng bintana, ang dapit hapon ay nagbibigay kulay sa lungsod na nagsisimula ng huminga ng maluwag. Ang mga bata ay naglalaro sa parke, ang mga tindero sa kalye ay nagtitinda ng walang takot na makikilan. Ang mga pulis na dati kinatatakutan ay binabati na ngayon ng ngiti, hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil sila'y bumalik na sa pagiging tagapagtanggol, hindi maninila. At sa likod ng lahat ng pagbabagong iyon, nakatayo ang isang babae na walang kapa, walang maskara, na may dala lamang 2 bagay, ang katapangang magsimula at ang paninindigang tapusin ito. Ang kanyang pangalan ay maaaring hindi ukit sa mga rebulto, ngunit maaalala ito sa bawat buntong hininga ng isang inang hindi natakot umuwi sa gabi, sa tawa ng isang batang hindi na tumatakbo kapag nakakakita ng patrol car, at sa ngiti ng isang negosyanteng sa wakas ay nakakapag-ipon na para sa kinabukasan. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa parusa, kundi tungkol sa paghilom. At sa